We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Lunes. Warehouse ng NGCP sa Hermosa, Bataan. Tinupok ng apoy. Overloading. Numero 1 traffic violation na naitatala ng LTO1 ngayong pasukan. Ilang kaanak ni Carlos Yulo sa Malasiki, Pangasinan. Saksi sa kanyang determinasyon at pagsisikap. At proseso sa paggawa ng masarap na royal torta. Ituturo ng ilang PDL. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag amale maya pagat panapun kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Sa kabila ng suspensyon ng PUV Modernization Program, ilang operators patuloy sa paghahanap ng mas murang modernized jeepney. Ang detalye ng balitang yan, alamin natin sa live report ni Joanne Punsoy. Joanne? Chris, kung ang bilang lamang ng traditional jeep na consolidated na sa One Pangasinan Transport Federation ang pag-uusapan, aabot na ito sa more or less 2,500 na jeep na consolidated. Nagtapos nga itong consolidation noong April 30, 2024. Inilunsad ng isang local manufacturer ang Class 1 modernized jeep sa Calasiao, Pangasinan. Nagkakahalaga ito ng 998,000 pesos. Pinakamurang modernized jeep na maaring bilhin. Sa kabila ng suspensyon ng PUV Modernization Program, patuloy pa rin sa pagtuklas ng mga murang halaga ng modernized jeep ang mga operator sa Pangasinan. Yung suspension na inihain ng Senado, nire-respeto po natin yan. Ano? Sa financing, dito po kami talaga nagkakatalo dahil medyo mataas talaga yung presyo ng modernized vehicle. Mas maliit ang size ng Class 1 kumpara sa pumapasada ngayon na Class 2 o bus-type modernized jeep. Kaya nitong magsakay ng 10 pasahero sa likod at 2 naman sa harap kasama ang driver, air-conditioned at may CCTV camera. Kumpleto po siya lahat ng accessories, AFCS or yung Automated Fare Collection System, GPS, Wi-Fi, CCTV. Automated Fare Collection System, ito po yung merong card na tinatap na lang. Ang Class 2 na jeep na gawang China nagkakahalaga ng mahigit 2 million pesos. Masakit daw sa bulsa para sa mga transport group. Bilang isang law enforcement body, suportado raw ng Land Transportation Office ang mga modernized jeep. Well, siyempre kami yung tagapatupad ng ating batas trapiko. And if we have modernized jeepneys, ang ibig sabihin nito, meron tayong comfortable, sustainable, affordable, and which means this is progress. It's high time na kailangan bigyan na natin ng tamang serbisyo ang ating mga mananakay. Chris, nandito tayo sa gilid ng National Highway nga ng Calasiao, Pangasinan at ating tatanungin kung ano yung reaksyon ng ilang mga tsuper sa suspension nga ng modernization program. Nako, medyo mabilis lang ito, Chris, no? Kuya, hello po. Ano pong masasabi nyo doon sa suspension ng modernization program? Gusto nyo bang ihinto yung pag-modernize? Hindi po, para ang buhay natin para tuloy-tuloy yung buhay natin, madam. Kayo po, ano pong mas gusto nyo? Yung traditional jeep o yung modernized jeep? For me po yung modern. Bakit? Kasi po, yun po yung kinalakihan ng mga Pilipino and yun po yung nakasanayan ng mga Pilipino. Para sa akin po, andun po yung traditional Filipino, andun po yung pangalan ng Filipino. So mas gusto mo yung traditional o yung modernized? Yung ano po, I mean yung traditional. Traditional. Traditional, kagaya nito.
Pero anyway, Chris, sabi nga ng LTFRB at ng LTO, maganda rin naman daw itong mga modernized jeep. Lalo't yung isa rin talaga sa layunin nito ay ma-phase out na itong mga 15 years in service na mga traditional jeeps na hindi na okay yung serbisyo. Well, tuloy-tuloy pa rin naman itong proseso o itong phase nga ng modernization program at inaantay na lamang kung kailan nga ma-implement kung sakali man itong final decision nga ng modernization program. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy. Nasunog ang warehouse ng NGCP sa Hermosa, Bataan. Narito ang report. Sumiklab ang sunog sa substation ng National Grid Corporation of the Philippines sa Hermosa, Bataan. Base sa paunang investigasyon ng Bureau of Fire Protection, isang DICT contractor ang nag-i-install ng kable nang biglang aksidenteng matamaan nito ang linya ng kuryente ng Peninsula Electric Cooperative o PENELCO. Napuruhan sa sunog ang warehouse ng NGCP. Sa laki ng apoy, umabot sa ikatlong alarma ang sunog na tumagal ng 2 oras bago ideklarang fire out. Sa official statement na inilabas ng NGCP sa kanilang social media account, nagkaapekto ang sunog sa 69 kV line ng NGCP Hermosa Calagiman na nagsiservice ng 3 generation plants sa Bataan. Pero paglilinaw ng NGCP, hindi naapektuhan ng sunog ang power transmission. Sugatan sa insidente ang 3 nag-i-install ng kable at nagtamo ng first degree burn. Kasalukuyan silang nagpapagaling sa ospital. Sa tala ng BFP, nasa 900,000 pesos ang estimated cause of damage ng sunog. Isang bahay ang nasunog sa Barangay Paras, Santo Domingo, Ilocos Sur. Isang kwarto ang natupok, laman ang ilang kahoy, 2 water pump at mga binhing sibuyas. Hinala ni Aling Lourdes, sinadyang sunugin ang bahay ng kanyang 29 anyos na anak. Iso namin ang amin tinakin-aramin dito balayan so nga ya nang puuram di balay kung naklatan na ma'am dinirek taklatan. Kaya mabuti nga taman baka numay naman DJ megin nga bugbugin ito dating naramit na kanya DJ nga binugbog na idin. Minsan na rin daw siyang nagwala at binasag ang salamin ng bintana ng kanilang bahay. Nasa kustodiya na ng PNP ang sospek pero giit niya nag-ugat ang sunog sa kable ng kuryente. Oray makita di kuryente nga nag-spark. Pero wala namang nakikitang problema ang BFP sa electrical wirings. Badbado actually iti nagrugyanan na. Awan iti makikita mi nga electrical tikos na. Imimbestigaran mi dijay ta syempre nagrigat met nito do talaga nga pinuoran na. Not unless nga makaala kami iti witness nga mangitudtudo kanya na. Sasampahan daw ni Aling Lourdes ng reklamo ang kanyang anak. Ivy Hernando. CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, presyo ng karne ng manok sa mga non-public market sumipa na sa 250 pesos ang kada kilo. Tutukan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Tumaas ng 10 piso ang kada kilo ng karne ng manok na ibinibenta sa mga non-public market. Nagkukulang daw ang supply ng manok ayon sa mga negosyante. Mula sa dating 40 heads ng dressed chicken na dinideliver kay Aling Sara, umaabot na lang ngayon sa 30 hanggang 35 heads. Talagang shortage yung manok daw noon kasi konti lang yung inano nila sa mga farm ngayon. Ang ilang mamimili, todo diskarte sa pagbabudget dahil sa pagtaas ng presyo ng karne ng manok. Pag konti yung budget, titipirin na lang. Karamihan sa mga nagbebenta ng manok sa pamilihan, nakadepende pa rin sa mga backyard farm sa bayan. May ilan daw na umaangkat sa ibang lugar, pero kulang pa rin ang nakukuhang supply. Maybe sa kakulangan ng supply at hindi sabay-sabay nag-alaga yung mga kwan natin, kaya talagang tataas ang ating presyo ng manok. Sa ngayon, nasa 250 pesos ang kada kilo ng karne ng manok. Nasa 340 pesos naman ang kada kilo ng karne ng baboy, habang nasa 400 pesos ang kada kilo ng karne ng baka at kalabaw. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Magpapatupad ng 30 hanggang 60 centavos sa bawas presyo sa mga produktong petrolyo ang iba't ibang kumpanya ng langis bukas, August 6. Inaasahan ng 10 hanggang 30 centavos na price rollback sa kada litro ng gasolina. 20 to 50 centavos naman ang bawas presyo sa kada litro ng diesel, habang ang kerosene inaasahan na bababa rin ng 30 hanggang 60 centavos ang kada litro. Bunsod pa rin ito ng paggalaw sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado.
Sangkaterbang talakitok naman ang nalambat sa dagat ng ilang mangingisda sa barangay Dodan, Apari, Cagayan. Sa laki ng talakitok, tumitimbang ito ng 6 hanggang 10 kilo ang kada piraso. Nasa 20 mangingisda ang nakalambat sa mga isda sa pamamagitan ng fishnet o daklis sa Iloco. Ibinebenta ang mga nahuling isda ng 200 hanggang 250 pesos per kilo. Itinuturing ng mga mangingisda na biyaya ang kanilang mga nahuling isda. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Overloading ang numero 1 traffic violation na naitatala ng LTO Region 1 ngayong pasukan. Tutukan sa report. Aminado si Glenn, hindi tunay na pangalan, na sobra-sobrang bilang ng kanyang isinasakay sa ipinapasadang tricycle sa Dagupan City. Ilan daw kasi sa kanyang pasahero nagtitipid sa pasahe. Hindi naiwasan yan. Hindi maiwasan, talagang 5, ganyan. 6 pwede rin. Yung basta malaki yung sidecar namin, pinupuno din. Para naman makatipid yung mga estudyante. Ayon sa Land Transportation Office Region 1, numero 1 sa traffic violation na kanilang naitatala ngayong pasukan ng overloading. Well, karamihan ngayon yung overloading. Sa mga tricycles, nagkaroon po kami ng apprehension last week po, nagkaroon po kami ng overloaded na tricycles po na more than 20 sa isang araw po. Ang mga violator na karamihan ay mga tricycle driver na iispatan malapit sa mga paaralan. Bukod dito, marami rin umano ang mga motoristang walang suot na helmet. Kailangan ma-educate po natin ang lahat ng road users para alam po nila ang tama at mali. Ayon sa LTO, asahan daw ang mas madalas na checkpoint sa mga kakalsadahan para matiyak ang kaligtasan hindi lang ng mga tsuper kundi pati ang mga mananakay. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. 56 na paaralan sa Region 1 kabilang na ang mga Taram National High School. Formal na ring nagbukas ng klase ngayong araw, August 5. Narito ang report. Maagang pumasok sa mga Taram National High School ang mga estudyante para sa kanilang pagbabalik eskwela ngayong araw. Suot ang kanilang school uniforms. Sabay-sabay silang dumalo sa flag raising ceremony. Isa ang mga Taram National High School sa 56 na paaralan sa Rehiyon 1 na ngayong araw lang formal na nagbalik eskwela dahil sa epekto ng nagdaang kalamidad. Ang happy po, super. Kasi po, syempre, may bago ka namang matututunan. May stress ka na naman po, pero masaya po. Okay lang naman po. Excited po na medyo may kaba. Yun lang po. Bakit may kaba? Kasi po, ngayon na lang po ulit papasok. Parang mga social anxiety, parang ganun po. Nitong weekend, humabol sa paglilinis ang mga guro sa mga silid-aralan. Aabot sa 5,000 estudyante sa MNHS ang nagbalik eskwela ngayong araw. Tumaas ang enrollment rate sa paaralan mula grade 7 hanggang senior high school. Halimbawa sa grade 7, mula sa 680 na bilang ng estudyante noong nakaraang school year, umabot na ngayon sa 982 students. Magpapatupad ng makeup classes ang paaralan upang mapunan ang mga araw na hindi napasukan ng mga learner. 5 araw ang na-miss namin dahil 5 days yon. Siguro magmo-modular na lang kami or kaya online, which will happen 5 Saturdays. May kakulangan daw ng guro sa senior high school, pero tinutugunan na raw ito ng DepEd Regional Office 1. Kasama si Ron Alister Tañedo, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. 5 barangay sa Cabanatuan City binaha dahil sa malakas na buhos ng ulan. May ulat si CJ Turida. Nakararanas ng pagbaha sa Barangay San Juan Akfa, Cabanatuan City. Nasa 20 individual ang inilikas sa lumang barangay hall habang ang iba ay pansamantalang nakikituloy sa kanilang mga kamag-anak. Sa kabuuan, nasa 5,000 residente sa barangay ang apektado ng baha. Iba po kasi, pangkaraniwan po kasi, sanay na rin sa ganyang mga sitwasyon na pagbaha natin. Kaya yung iba, ayaw rin po talaga pumagi sa bahay. Bukod sa San Juan Akfa, binaha rin ang iba pang kalapit barangay ng Imelda, MS Garcia, DS Garcia at San Roque.
Pati ang ilang bahagi ng Barangay Santa Arcadia, Mabini Homesite, Valle Cruz at Barrera. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan gabi ng Sabado hanggang sa unti-unti na raw tumaas ang tubig bandang alauna ng madaling araw ng Linggo. Inilikas ang ilang apektadong residente gamit ang mga bangka. Naka-standby ang mga heavy equipment sa lugar para magamit sa paglikas sa mga residente sakaling tumaas pa ang baha. Samantala, itinanggi ng National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation System o NIA-PRIIS na ang baha ay bunsod ng pagpapakawala ng tubig ng Pantabangan Dam. Sa pinakahuling dam water level update ng Pantabangan ngayong araw, August 5, nasa 186.12 meters above sea level ang antas nito kumpara sa 216 meters above sea level na normal high water level ng dam. Posible raw na dahil sa malakas na buhos ng ulan ang dahilan ng pagbaha bukod sa mga tubig na galing sa bundok na sinalo at nagpaapaw sa mga sapa, ilog at kanal sa lugar. CJ Torida, One North Central Luzon. Mga kapuso, isang low-pressure area ang minomonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng LPA, mahigit 1,000 kilometro ang layo mula sa silangan ng extreme northern Luzon. Sabi ng Pag-asa, sa ngayon ay mababa ang tsansa nitong maging bagyo, pero pwede pang magbago sa mga susunod na araw. Walang epekto ang LPA sa bansa pero dahil sa habagat at localized thunderstorms, uulanin ang ilang bahagi ng bansa. Base sa datos sa Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa Ilocos Provinces, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Pampanga, Tarlac, Bulacan at Zambales. May malalakas sa ulan pa rin sa ilang probinsya kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Posibleng umulan sa iba pang bahagi ng bansa. Pamamahagi ng binhi sa mga magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan na apektado ng habagat, puspusang isinasagawa. Tunghayan sa report. Halos 10 ektaryang palayan sa Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan ang naapektuhan ng pananalasa ng nagdaang kalamidad. Hindi na napakinabangan ng mga tanim na palay na nalubog sa baha. Agad na bahagi ng binhi ng palay ang Mangaldan Agriculture Office sa mga apektadong magsasaka. Talagang replanting po sila based on their kasi talagang inassist namin ay talagang walang-wala na, bulok na talaga. Sinamantala na rin ng mga magsasaka ang mainit na panahon para muling magtanim ng palay. Mahalaga sa kanilang makahabol sa pagtatanim para makapag-ani sa Oktubre. Inulit namin dahil kasi kung di kami mag-uulit, di wala kami makukuha ng ano. Ayon sa Agriculture Office, posibleng maantala ang pag-aani ng palay dahil sa mga magsakang naapektuhan ng pagbaha. Nagpapatuloy ang monitoring ng Agriculture Office sa iba pang sakahan sa bayan na naapektuhan ng kalamidad. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, night shift ng mga POSO enforcers sa Dagupan City ititigil muna dahil kailangan daw ng mas maraming bilang ng enforcers sa umaga. Narito ang report. Pansamantalang sinuspindi ang night shift ng mga POSO enforcers sa Dagupan City. Sunod-sunod din kasi ang konstruksyon ng DPWH sa mga kalsada sa lungsod. Mas kailangan daw ang dagdag na enforcers sa mga kakalsadahan tuwing umaga, lalo na sa mga lugar na may ginagawang road elevation project kung saan ay tatala ang masikip na daloy ng trapiko. Mula nung may mga construction tayo ng highway sa MH Del Pilar and then sa Perez and then sa may Karanglaan, meron na naman na ginagawa doon para magbantay din. Kabuang 110 ang bilang ng mga kawani ng POSO sa Dagupan City. 80 ang nakatalaga sa traffic. Nahati ang mga ito sa morning at afternoon shift. Batid din ng mga pasahero na mas kakailanganin ng traffic enforcer sa umaga kung kailan karaniwang naranasan ang traffic build-up. Okay, kasi malaking tulong yun para maiwas traffic. Sa bagay sa gabi, wala naman masyado. Kaya tama yung ginawa nila na translate muna sa mga pang-araw para iwas traffic. Masikaso nila yung mga commuter. Kapag natapos ng mga road construction, muling ipatutupad ang night duty ng mga POSO enforcer. Kasama si Ron Alice Ritaniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Swak na pasyalan sa mga adventure seeker ang nakatagong talon sa gitna ng lunti ang mga puno sa Barangay 30, Saricao, Bintar, Ilocos Norte. 1 oras ang kailangan lakarin at 3 maliliit na ilog ang kailangan tawirin.
Sulit ang pagod dahil ang bubungad sa iyo ay ang malinis na tubig ng talon. 4 layers ang Solcock Falls. Pwedeng akyatin ang bawat layer sa pamamagitan ng maliliit na hagdan na ginawa ilang taon na ang nakakalipas. Ang Solcock Falls ay may kuweba na matatagpuan sa kanyang second layer na lalagos sa third layer nito. Perfect diving site din ang basin ng waterfalls. Sa mga nagnanais na mag-soul searching, isama na sa inyong bucket list ang Solcock Falls. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Demand ng tubig sa Dagupan City bumaba ng 30% ayon sa Pamana Water Corporation. Tutukan sa report. Bumaba ng 30% ang demand sa tubig ngayong tag-ulan ayon sa pamunuan ng Pamana Water Corporation sa Dagupan City. Hindi tulad nung tag-init kung kailan kinulang pa ang supply ng tubig. Nung panahon ng tag-init, expected na mas mataas din yung demand kay 20 to 30%. Sa kabila nito, mataas pa rin daw ang konsumo sa tubig na IV na may-ari ng karinderya. Kasi mainit pa rin, mami. Opo. Lalo na nung ginawa itong opo. Madalas tumitigil po yung supply ng tubig namin. Para matiyak ang sapat na supply ng tubig at maiwasan ang pag-aaksaya nito, regular ang monitoring ng Pamana Water sa mga pipe leak. Magkakaroon talaga ng artificial low pressure sa area na yon kung nagkakaroon ng leaks po. Kaya agad-agad nire-repair po ito kung may na-discover sila. Importante rin umano ang pagtitipid sa konsumo ng tubig para mapaghandaan pa ang muling pagtaas sa demand nito. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Proseso sa paggawa ng Royal Torta ituturo ng ilang PDL sa Ilocos Sur Provincial Jail. Tunghayan sa ulat ni Ivy Hernando. Kapag sinabing torta sa mga Pinoy, pritong talong na may itlog yan. Pero ngayon, ibang torta ang ating pag-uusapan, ang Royal Torta. Sinasabing nagmula ang torta sa Europa, habang ang iba ay sa Mexico. Katumbas ng salitang ito ay tinapay o cupcake. Ito ngayon ang kabuhayan ng mga person deprived of liberty, tulad ni na B-Boy at MJ, di nila tunay na pangalan, mula sa Ilocos Sur Provincial Jail. Pinaghalo ang isang orange soft drink, cooking oil, tubig at 5 pirasong itlog. Sa kabila, pagsama-samahin ang cake flour, baking powder, asukal at asin. Pagsamahin na ang lahat, pero kailangan paunti-unti upang mahalo ng maigi. Panghuli, haluan ng tubig na may kaunting evaporated milk. Ilalagay na sa cupcake molder. 15 minutes lang sa oven at luto na ang Royal Torta. Pwede pong lagyan ng toppings tulad ng raisin, peanuts at saka sugared powder po. Payo ni MJ, mahalaga raw na isaalang-alang ang proseso sa pagbibake at hindi tansyahan ang sangkap. Mag-focus lang. Tsaka sundin lang nila yung procedure ng recipe para makuha yung tamang lasa at texture. Maliban sa Royal Torta, gumagawa na rin sila ng Bavarian Donut na talaga namang malambot at malinamnam. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Matapos ang pagbaha, pamimeste naman ng kuhol sa mga pananim na palay ang problema ng ilang magsasaka sa Lawag City. Mabilis daw dumami at kumalat ang mga kuhol na sumisira sa mga palay. Kinakain daw ang tangkay ng palay kaya unti-unting nauubos. Diskarte ng ilan, matyaga nilang pinupulot ang pesteng kuhol pati na ang mga itlog nito saka dinudurog. Pero kung talagang marami na, ginagamitan nila ito ng pestisidyo. Payo naman ng City Agriculture Office, dapat ay huwag hayaang dumami ang mga kuhol para hindi kumalat sa palayan. 5 barangay officials sa Bangged Abra sinuspindi ng 2 taon dahil sa kontrobersyal na karatula hinggil sa pagtatapon ng basura. Sundan sa report ni Ivy Hernando. Sinuspindi ng Sangguniang Bayan ng Bangged Abra ang 5 opisyal na barangay Calaba
Nag-ugat ang kasong administratibo sa kontrobersyal na karatula hinggil sa pagtatapon ng basura. Makikita kasi sa karatula ang larawan ng baril na parusa ng mga lalabag sa third offense. Base sa reklamong iniakyat sa konseho, banta ito sa buhay ng mga residente. Dagay respondents, kung dagay complainants, kung dagay isang kanyang bayan members nga present, pinili damot nga dagay magi-submit na latan iti position papers da iti unag iti 30 days as. Sa inilabas na desisyon, liable sa administrative cases na grave misconduct, gross neglect of duty, gross dishonesty, at conduct prejudicial to the best interest of the service ang barangay chairman, 3 barangay kagawad, at ang SK chairman. Tig-6 na buwan sa 4 na kaso ang ipinataw sa kanila. So nga rin tokpat nga nagyay administrative case nga nagyay pila kanya 6 months tunggal may isa so nga nasawan 6 times for bale 24 months. Nauna nang itinanggi ng mga inireklamong opisyal na mayroon silang kinalaman hinggil sa ipinaskil na karatula. Pero napatunayan ng Sangguniang Bayan na liable ang mga opisyal ng barangay base sa mga nakalap na ebidensya at testimonya ng ilang witnesses. Patuloy na sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na kunan ng pahayag ang mga sinuspinding opisyal. Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Ama ng Olympian double gold medalist na si Carlos Yulo nagbunyi sa tagumpay ng anak. Silipin sa report ni Russell Simorio. 2 gintong medalya na ang nasungkit ng Pilipinas sa Paris Olympics 2024. Lahat nagmula sa tagumpay ni Carlos Yulo sa larangan ng men's gymnastics matapos pangunahan ang floor exercise finals at vault apparatus finals. Lumaki ang 24 anyo sa Sikaloy sa Malate, Manila pero may dugo siyang Pangasinense. Ipinanganak sa barangay Aliaga, Malasiki, Pangasinan ang kanyang ina. Pangalawa sa 4 na magkakapatid si Kaloy. Ayon sa kanyang ama, malaking bagay raw sa tagumpay ni Kaloy ang kanyang pagsabak sa iba't ibang international competition. Sipag na bata yan si Kaloy. Galing sa hirap eh. Siguro yung pangalawang Olympic niya na to, siguro yung unang Olympic niyang natalo nung sa Tokyo, Japan. Siguro yun ang nag-motivate sa kanya para makakuha ng medals dyan sa 2024 Paris Olympic. Nagbubunyi rin ang mga kaanak ni Kaloy sa Malasiki, Pangasinan sa kanyang makasaysayang pagkapanalo sa Olympics. Saksi raw sila sa dedikasyon at pagsisikap ni Kaloy sa napili niyang sports. Talagang proud na proud kami noon pa diyan sa mabatang yan kasi talagang mahusay na masasabi ko na talagang pinagpraktisan niya talaga. Nagpunta pa yan ng Japan para mag-practice ng... Ay, ang galing-galing talaga ng pamangkin namin. Sana Kaloy, patuloy mo yung pangarap mo. Alam ko, nagampanan mo na yung talagang hinahangad mo magmula pa nung bata ka. Ang ilang taga-suporta ni Kaloy, idinaan sa art card ang pagbubunyi, tulad ng likha ni Wilfredo mula sa Dagupan City. Si Kaloy ang kauna-unahang Pinoy gymnast na nakaabot sa podium ng anumang Summer Games sa mundo. Ang tagumpay ni Kaloy sa Olympics, makasaysayan. Siya ang kauna-unahang male athlete sa Pilipinas na nanalo ng gintong medalya. Nagpaabot naman si Kaloy ng pasasalamat sa lahat ng kanyang kababayang Pilipino na sumusuporta sa kanya. Pong magpasalamat sa pagpupuyat niyo po, grabe po sa pag-take ng time po mga kapuso na pagdasal ako, panoorin, subaybayan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Kasama si Ron Alister Tañedo, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Samantala, mapaparod niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bubisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad.
Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.